Hello guys, this is TJ Villanueva and today ang topic natin is about change your words. So itong topic na to, mas bagay ito sa mga first timer pa lang sa network marketing na madalas sila yung hindi pa alam paano mag-imbita or mali yung mga sinasabi nila and so nahihirapan sila makapag-imbita. Hindi nila alam kung ano ba yung dapat kong sabihin, ano ba yung hindi ko dapat sabihin. So marami, lalo na sa bansa natin ngayon, marami na gumagawa ng way ng pag-i-invite na mali para sa aking opinion. Dahil ginagamit nila yung way na pag-i-invite na kidnap. Okay? Ito yung klase ng way ng pag-i-invite na hindi alam ng prospect mo na dadalhin mo siya sa presentation. So, merong dalawang pwedeng mangyari kapag ganito yung klase ng pag-iimbita. Kapag ginawa mo to, number 1, pwede mo siyang mapasali sa business mo. Number 2 naman, pwedeng magkagalit kayo or pwedeng sumama yung loob niya sa'yo dahil parang ang feeling niya, niloko mo siya. So, para sa akin, hindi magandang itaya yung friendship sa negosyo. Okay? So, merong mga way na tama para mas makapag-invite ka ng prospect na hindi maapektuhan yung relationship nyo as a magkaibigan. Okay? So, pero before tayo mag-start sa topic natin, gusto ko munang i-share sa inyo yung mga konting tips kung paano ka ba makakaimbita ng mas mabilis. Number 1, kailangan short lang yung conversation nyo, either sa telepono, sa text man yan, or sa Facebook. Kailangan mabilis. As much as 1 minute, 3 minutes, or 5 minutes. Mas maganda, mas mabilis. Okay? Kasi pag tumagal ka, tatanungin ka ng tatanungin. Number 2, hayaan mo magsalita rin yung prospect mo. Okay? Let your prospect talk. Okay? And you have to ask question para malaman mo rin ano ba yung kailangan ng prospect mo? Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung problema niya? Okay? Paano mo ba siya matutulungan? So, wag yung ikaw lang yung parati nagsasalita. So, ngayon, start na tayo. So, ano ba yung mga words na hindi na effective sa panahon natin ngayon? So, number 1 dyan yung way ng pag-i-invite na ililibre kita or wala tong commitment, tignan mo lang. Yung mga ganitong klase ng pag-iimbita, lumalabas na kailangan mo yung prospect mo or parang naghahabol ka sa kanila. So, kapag ganyan yung klase ng pag-i-invite mo, mas mahihirapan ka ma-attract yung prospect sa'yo. Okay? Kasi anything na hahabulin mo, tatakbo. Parang aso yan. Yung aso, hahabulin ka niyan pag tumakbo ka. So tayo ganun din. Yung mga prospect natin, tatakbo yan pag hinabol natin yan. Okay? So mas maganda yung ibang way ng pag-i-invite yung gamitin mo. So number 2, yung extra income. Para sa akin, ito yung isa sa pinakagamit na words pagdating sa pag-i-invite. Gusto mo ba ng extra income? Number 3 is, gusto mo bang yumaman? So, ito rin, medyo gamit din to. Number 4, meeting or seminar. Okay? Kapag sinabi mong meeting or seminar sa mga prospect mo, malaki ang chance na hindi mo sila mapapunta kasi ang mga tao ngayon na ayaw umattend ng mga seminar, meeting, kasi feeling nila, bebentahan mo sila. So, next is business or opportunity. Okay? Pag sinabi mo yung business or opportunity, madalas yan na nalalaman na ng prospect mo na network marketing yung i-aalok mo sa kanya. Okay? So, pag ginagamit mo tong mga way na to na old school, mahihirapan ka makapag-imbita ng mga prospect mo. Okay? In fact, masasayang yung mga prospect mo. Okay? So, ang question dyan, ano ba yung tamang way? Katulad ng mga cellphone at mga gadgets, computer, kung saan kailangan mag-upgrade para updated, ganun din sa pag-iimbita ng mga prospect natin. Kailangan tayo, as a network marketer, kailangan tama rin yung pag-iimbita natin or kailangan nag-upgrade din tayo. Okay? So, ito na yung mga bagong way ng pag-invite ngayon. So, ito yung number 1. Number 1 is gatherings. Okay? Instead na sabihin mong seminar, ang sasabihin mo gathering. Meron tayong gathering. Okay? Number 2 is yung side project. Okay, ito yung madalas na ginagamit ko. Pag meron akong prospect, sinasabi ko na, Mr. Prospect, open ka ba sa side project? Okay? Number 3 is proposal. Number 4 is venture. Number 5 is business forum. Number 6 is cash flow.
Number 7 is leverage income. So, itong mga words na to, maganda tong gamitin mo para maka-curious din ng mga prospect mo pagka nag-iimbita ka. Okay? And yung mga ginagamit ng mga iba ngayon na style, I think tinuro yan mga around 15 years na. Okay? So, sila yung mga lumang way ng pag-i-invite. So, kung yung pa rin yung ginagamit mo, medyo napag-iiwanan ka na. So, I hope marami kayong natutunan dito sa topic natin na to.